Ang sabi ng pinsan ko, kawawa ka naman, nagbebenta ka lang ng gawang bahay na produkto. Para lang yang laruan, ane. Ngayon, nakaharap siya sa akin, nanginginig ang mga kamay at halos hindi makatingin sa mga mata ko. Ang mamahaling damit niya noon, pinalitan na ng simpleng damit. Ang branded niyang bag, wala na. Ane, ang sabi niya, please, kahit anong trabaho, tanggapin ko. Hindi niya alam, sa likod ng malaking opisina kong ito, sa likod ng tagumpay na nakikita niya, ay ang paghihiganti. At ang kumpanyang binili ko, ang kumpanyang nagbigay sa akin ng kapangyarihan, ay ang mismong kumpanyang pinagtatrabahuhan niya noon. Ito ang kwento kung paano ang isang mapangmataas na pinsan ay natuto ng leksyon, isang leksyon na binayaran niya ng napakamahal. Ito ang kwento kung paano ang isang simpleng pangarap ay naging bangungot niya. At ito ang kwento kung paano ko nakuha ang aking matamis na paghihiganti. Bago mangyari ang lahat ng yan, ang buhay ko ay simple lang. Ako si Anne, at bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera, at madalas mapuri sa aking itsura, marami ang nagsasabing sayang daw ako dahil hindi ako nag-artista o nagmodelo. Pero hindi yon ang pangarap ko. Ang gusto ko ay maging successful sa sarili kong paraan. Gusto kong maging proud ang sarili ko dahil sa aking galing at sipag, hindi dahil lang sa biyaya ng mukha. Nagsimula ako sa paggawa ng mga handmade soaps at scented candles. Nagsimula ako sa maliit na espasyo sa bahay namin, sa ilalim ng hagdan. Ang puhunan ko ay galing sa naipon kong allowance at sa tulong ng nanay ko. Masaya ako kahit maliit lang ang kita. Ang bawat benta, bawat customer na nagpapasalamat, ay parang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Ang pakiramdam ng paglikha, ng pagiging productive, ay napakasarap. Parang akong isang halaman na unti-unting lumalaki. Tahimik lang ang buhay ko. Bukod sa paggawa ng mga produkto, nagpo-post ako sa social media, sumasagot sa mga inquiries, at nagpaplano para sa mga susunod na disenyo. Masaya ako sa bawat araw. Ang nanay at tatay ko, suportado ako. Ang sabi nila, kahit ano pang pangarap mo, anak, basta masaya ka at hindi ka nakakasakit ng iba, nandito kami para sa'yo. Ang mga salitang iyan ang naging pundasyon ko. Naging proteksyon ko sa mundo. Pero tulad ng anumang halaman, may mga damong sumusulpot para gambalain ang paglago. Ang damo sa buhay ko ay ang pinsan kong si Clarice. Siya ay anak ng kapatid ng tatay ko. Maganda siya at may magandang trabaho sa isang malaking korporasyon. Siya ang tipo ng tao na ang tingin sa sarili ay nakakalamang sa lahat. Ang mga mata niya ay laging may bahid ng pagmamataas, lalo na kapag nag-uusap kami. Nagsimula ang lahat sa isang family reunion. Naalala ko pa, nasa sala kami at nagkukwentuhan ang mga tiyahin at pinsan. Lumapit sa akin si Clarice, suot ang mamahaling damit at may hawak na branded na handbag. Binati niya ako at sa una, akala ko ay sincere siya. Ane, sabi niya, kumusta na ang negosyo mo? Umiti ako. Ayos naman, pinsan. Unti-unti na akong dumadami ang mga customer. Wow, that's great, ang sabi niya, pero alam ko sa tono niya na hindi yon totoo. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa mata niya. Para siyang nang aasar. Ano ba yan, parang laruan lang, dagdag pa niya habang tinitingnan ang isa sa mga sabon na dala ko. Aba, akala ko ba maganda ka? Yan lang pala ang kaya mong gawin? Gumawa ng mga panlinis? Napahiya ako. Narinig ng ibang kamag-anak ang sinabi niya. May mga tumawa, pero may mga nagbago rin ang mukha at halatang naawa sa akin. Narinig ko ang pamilya ko na nagtatanong kung kaya ko ba talagang gawin ito, kung ito ba talaga ang gusto ko. Ang lahat ay parang nagdududa sa aking mga pangarap. Sa bagay, patuloy niya, hindi naman lahat ay may kakayahang makapasok sa isang malaking kumpanya tulad ng pinagtatrabahuhan ko. Sa kanya ipinakita ang bag niya at sinabi, ito, galing to sa isang buwang sahod ko lang. Hindi ako nakasagot. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Sa halip na magalit, pinili kong manahimik. Ramdam ko ang pait sa dibdib ko. Ito ang unang pagkakataon na direktang minamaliit niya ako dahil sa pangarap ko. Okay lang yan, Ane, sabi ng tiyahin ko na parang pinipigilan si Clarice. Basta nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Pero ang tingin ni Clarice sa akin ay puno ng paghama. Kitang-kita ko yon. Hindi na lang ako tumayo at pumunta na lang sa labas.
Simula noon, nag-iwan yon ng malalim na sugat sa aking kalooban. Ang damdamin ng pagiging maliit ay laging nandyan. Hindi natigil doon ang pangmamaliit ni Clarice. Sa bawat family gathering o kahit sa mga online na interaksyon, laging may pasaring siya. Kapag nagpo-post ako ng bagong produkto, magko-comment siya. Mukhang okay yan, Ane. Sana lang hindi nagkakaroon ng allergic reaction ang mga bibili. May kasama pa siyang kumikindat na emoji. May pinsan akong nag-comment na ang ganda ng mga sabon ko. Agad siyang sumagot, nga pang-display lang. Pang-shower, iba pa rin ang branded. Ang nanay ko na lang ang laging nagdidepensa sa akin. Hayaan mo na yang pinsan mo, anak. Inggit lang yan. Pero sa loob-loob ko, paano mag-iinggit ang isang tao na mas malaki ang kita at mas mataas ang posisyon kaysa sa akin? Unti-unti, napansin ko na nagiging iba na rin ang tingin sa akin ng ibang kamag-anak. Biniro nila ako na baka sa susunod na reunion, magtitinda na ako ng sabon. Kahit biro lang yon, masakit pa rin marinig. Naalala ko, minsan, may nakasalubong kami ni Clarice sa isang mall. Nag-vending siya ng mga branded na damit at bag na hindi na niya ginagamit. Nilapitan niya ako at ang kasama niyang kaibigan. "Oh, Ane," sabi niya, "namimili ka na ba ng mga ingredients sa sabon mo? Pwede mong gawing basahan yung suot mo." Halos matunaw ako sa hiya sa harap ng kaibigan niya. Mumiti lang ako at mabilis na nagpaalam. Pero sa loob ko, nagbago na ang pananaw ko. Hindi ko na lang ito personal na pangarap. Naging misyon na ito. Naging paglalakbay para patunayan na mali si Clarice at ang mga taong tulad niya. Kada binabasa ko ang mga comments niya, at kada naririnig ko ang mga pangungutya niya, lalo akong nagpupursige. Sa halip na masiraan ng loob, lalo akong ginanahan. Ginawa ko siyang inspirasyon, isang kakaibang inspirasyon na nagtutulak sa akin na maging mas mahusay. Nagsimula akong mag-aral ng mas advanced na marketing. Ginamit ko ang pera ko para bumili ng mas dekalidad na sangkap. Naramdaman ko ang pagbabago sa akin. Hindi na ako ang na madaling masaktan. Naging mas matatag ako, mas determinado. Hindi na lang ito para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, at para sa bawat tao na nagsisimula pa lang sa kanilang pangarap. Hindi natigil doon ang pangmamaliit ni Clarice. Nagsimula na siyang magkalat ng tsismis na seryosong nakakaapekto sa aking negosyo. Isang araw, tumawag sa akin ang tiyahin ko. "Ane," ang sabi niya, "may naririnig ako. May nagsasabing baka daw ang mga sabon mo ay mayroong nakatagong chemical na nakakasira sa balat." Napatigil ako. "Sino po ang nagsasabi niyan, tita?" Basta may naririnig ako na nagkakalat daw si Clarice ng kung ano-anong kwento. Nanginig ang mga kamay ko. Naramdaman ko ang puot na unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Ang simpleng pagmamaliit ay naging seryosong paninira sa aking negosyo at reputasyon. Hinarap ko si Clarice sa aming family group chat. Hindi ko na kinaya. "Pinsan," ang sabi ko, "kung may problema ka sa negosyo ko, pwede mo akong sabihan ng personal. Pero sana, huwag ka nang manira ng reputasyon ko." Ang sagot niya ay isang emoji na tumatawa. "Ano ka ba, Anne? Narinig ko lang din yan. Huwag kang masyadong sensitive. Sa business, dapat matibay ka. Parang ako. Kaya nga nasa corporate world ako." Ang mga salitang yan ang nagbigay sa akin ng desisyon. Hindi ko na lang basta pagpapasa Diyos ang ginawa niya. Sinimulan kong mag-invest ng mas malaki sa aking produkto. Nag-research ako ng mga organic na sangkap. Nag-aral ako ng mas advanced na marketing. Kung gusto niya ng gyera, bibigyan ko siya. Nagsimula akong mag-launch ng mga limited edition products. Nag-partner ako sa mga small influencers sa social media. Nag-focus ako sa paggawa ng mataas na kalidad na produkto at paggawa ng kwento sa bawat isa. At higit sa lahat, ginawa kong personal na misyon ang pagiging successful. Hindi na ako humihinto. Ginawa kong araw ang gabi para lang mapalago ang negosyo ko. Ang maliit kong espasyo sa ilalim ng hagdan ay pinalaki ko na. Nagsimula na akong umupa ng 2 tao para tumulong sa paggawa ng mga produkto. Sa bawat hakbang ko, nasa isip ko si Clarice. Hindi sa dahil sa galit, kundi dahil gusto kong patunayan sa kanya na ang halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung gaano kalaki ang sahod o kung gaano kamahal ang bag na hawak niya, kundi sa kung paano mo binuo ang sarili mo sa pamamagitan ng sipag at tiyaga.
Na sa huli, ang mahalaga ay ang galing mo, ang tibay mo, at ang pangarap mo. Hindi ang pagmamayabang mo. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis lalaki ang negosyo ko. Ang maliit na tindahan sa ilalim ng hagdan ay naging isang online sensation. Ang small business na tinawag ni Clarice na laruan ay unti-unti nang lumalaki. Ang kumpanya ko, na tinawag kong Aura Soaps, ay nagiging household name na. Isang araw, nakatanggap ako ng isang tawag. Ito ay mula sa isang malaking investor na nag-o-offer na bilhin ang aking kumpanya. Hindi ako makapaniwala. Ma'am Anne, ang sabi ng investor, nakita namin ang potential ng brand nyo. Ang unique nyo sa market. Ang loyalty ng mga customers nyo. Hindi ko tinanggap ang offer. Sa halip, nakipag-usap ako sa kanila at nakiusap na mag-invest na lang sila sa akin. Gusto kong palakihin ang kumpanya ko, sabi ko. Hindi ko ito ibebenta. Tatanggapin nila ang alok ko. Nagbigay sila ng malaking halaga para mapalago pa ang business ko. Ang maliit na negosyo ay naging isang legit na korporasyon. Nagsimula akong mag-hire ng mga tao, managers, accountants, at marketing staff. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang balita akong narinig. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Clarice, ang corporate world na pinagmamalaki niya, ay nahihirapan. Maraming empleyado ang nagsisimulang umalis at ang kanilang stocks ay bumababa. Parang may balak daw na bilhin iyan ng ibang kumpanya, sabi ng isang pinsan ko na ka-close niya. Doon ako nakaisip ng isang ideya. Isang ideya na napakabaliw. Ang isang ideya na magpapatawa sa akin sa huli. Pinuntahan ko ang investor ko. May gusto akong gawin, ang sabi ko. Gusto kong bilhin ang kumpanyang to, ipinakita ko sa kanila ang financial reports ng kumpanya ni Clarice. Mahina na sila at alam ko na may kakayahan ang aking kumpanya na gawing malakas ang kanilang kumpanya. Ano yan, Anne? Ang sabi ng investor. Balak mo bang mag-diversify? Ngumiti ako. Opo. Pero higit pa doon. Mayroon akong personal na dahilan. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano, pero sigurado ako na magiging worth it ang lahat. Sa loob ng ilang buwan, tinapos namin ang proseso ng pagbili. Ang maliit kong negosyo na tinawag niyang laruan ay binili ang isang kumpanyang napakalaki na kung saan siya nagtatrabaho. Ito na ang aking sandali. Ito na ang simula ng aking paghihiganti. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong pamilya namin. Lahat sila ay gulat. Ang kumpanyang pinagsisilbihan ni Clarice ay nabili ng isang bagong player sa market. Hindi nila alam na ako ang may-ari. Ang una kong ginawa ay magpadala ng notification sa lahat ng empleyado ng kumpanya na nagsasaad na magkakaroon ng general meeting kinabukasan. Kinabukasan, pumasok ako sa boardroom. Nandoon si Clarice. Nakita niya ako. Nanlaki ang mga mata niya. Ang matapang niyang mukha ay biglang napalitan ng pagkalito at takot. Ang mga kasamahan niya ay nagtinginan sa isa't isa at nagbulungan. Anne, ang sabi niya, anong ginagawa mo dito? Ngumiti ako. Hi, pinsan. Ako ang bagong may-ari ng kumpanyang to, halos mahulog siya sa kinaupuan niya. Ang mga kasamahan niya ay nagtinginan sa isa't isa at nagbulungan. Ito si Anne, ang sabi ko, ang CEO ng kumpanyang bumili sa kumpanyang ito. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Direkta kong in-announce ang mga pagbabago sa kumpanya. Sinabi ko na magkakaroon ng restructuring at ang lahat ng mga posisyon ay i-review. Pagkatapos ng meeting, nilapitan niya ako. Nanginginig siya. Anne, hindi totoo yan, di ba? Bakit naman hindi, pinsan? Nagtatrabaho ako para sa pangarap ko, habang ikaw, nagtatrabaho ka para lang sa sahod. Iba ang pangarap sa sahod. Doon, naglabas ako ng isang listahan. Para sa mga natanggal, pwede kayong mag-apply ulit sa akin, pero para lang sa mga posisyon na mayroong basic na sahod. Tiningnan niya ako sa mata. Anne, hindi mo pwedeng gawin yan. Ito ang pamilya natin. Ngumiti ako. Pamilya? Nasaan ang pamilya noong sinisira mo ang reputasyon ko? Noong tinatawanan mo ang pangarap ko? Sinabi ko sa kanya na siya ay kasama sa mga na-retrenched. At pagkatapos, ang nangyari sa kanya ay ang pinakamalaking satisfaction na naramdaman ko. Pumunta siya sa opisina ko pagkatapos ng isang linggo. Nakasuot siya ng simpleng damit at wala na ang mamahaling bag niya.
Ang dating matapang na mukha ay puno na ng lungkot at desperasyon. Ane, ang sabi niya, please, bigyan mo ako ng trabaho. Kahit ano. Tumingin ako sa kanya. Naalala ko ang lahat ng pamamaliit niya. Ang lahat ng paninira niya. Trabaho. Tanong ko, ano ba ang gusto mong trabaho? Ang maglinis ng opisina? Ang magluto ng kape? Namula ang kanyang mukha. Hindi mo yan pwedeng gawin sa akin. Magpinsan tayo. Magpinsan tayo, ang sabi ko, pero kaaway kita. At sa business, walang kaibigan at lalong walang kaaway, kung hindi man lang ikaw ang CEO. Ibinigay ko sa kanya ang isang trabaho. Isang trabaho na walang posisyon, walang mataas na sahod, at walang kapangyarihan. Ito ay isang trabaho na kung saan kailangan niyang magsimula sa pinakamababang posisyon na siya ay nag-alinlangan na tanggapin. Pinsan, yan lang ba talaga ang pwede mong ibigay sa akin? Ang tanong niya. Sagot ko. Dahil yan ang sinabi mo noon na yan lang ang kaya kong gawin. Yan lang ang basics sa buhay. At doon, lumabas siya sa opisina ko. Hindi ko siya pinilit tanggapin ang trabaho. Umalis siya. Sa sumunod na mga buwan, nakita ko na nagtatrabaho na lang siya sa isang call center na parang hindi niya ginusto. Ang buhay ko ay naging mas tahimik. Ang kumpanya ko ay lumalaki at nagiging mas successful. Natupad ko ang lahat ng pangarap ko, pero higit pa sa pagiging successful, nakaramdam ako ng kapayapaan sa kalooban ko. Nagkaroon ako ng mas maraming tiwala sa sarili ko. Nalaman ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging maganda o sa pagiging mayaman. Ito ay nagmumula sa pagiging matatag at sa pagiging totoo sa sarili mo. Ang paghihiganti ay hindi kailangan. Ang mahalaga, ang hustisya ay naibigay. Ang pangmamaliit niya sa akin ay ginawa kong inspirasyon. At sa huli, ang karma ang nagbigay sa kanya ng leksyon. Hindi ko man siya pinagsamantalahan, ang pagtupad ko sa pangarap ko ay sapat na. Ang tagumpay ko ang pinakamalaking sampal sa mukha niya. At ngayon, kung may magtanong sa akin kung anong pakiramdam ng maging successful, sasabihin ko, masarap. Pero mas masarap yung pakiramdam na ang bawat galaw mo ay hindi para manira ng iba, kundi para buuin ang sarili mo. At sa huli, ito ang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko, kung ano ang itinanim mo sa iba, yon din ang aanihin mo. Ngayon, masaya ako sa kung ano ako. At ang pagiging successful ko ay hindi na lang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng isip.